Gabi na sa mataas na gusali kung saan nakatira si Kui Jing. Nasa loob siya ng apartment at kausap sa telepono si Li Shaoxiong, nakatayo sa tabi ng bintana habang nakatanaw sa labas. Mapatla ang kanyang mukha at halatang may kaba. Muling tumingin siya sa labas saka nagsalita. Kailan darating ang mga supply? Ang gulo sa labas ngayon, hindi ako kampante na mag-isa lang pupunta sa supermarket. Sa kabilang linya, isang kalmadong tinig ang sumagot, darating na yan, babe. Kapag tapos na ang papeles, ipapadala ko agad sa'yo. Bigla, may malakas na katok sa pinto na nagpayinig sa kanya. Napaigtad at napasigaw siya. Narinig ni Li Shaoxiong ang commotion at agad na nagtanong sa kabilang linya. Anong nangyayari, babe? Huminga ng malalim si Kui Jing para kumalma, dahan daw ang lumapit sa pinto, hawak ang dibdib, at sumagot, may kumakatok. Ibababa ko na muna ang tawag. Pagkatapos ibaba ang telepono, sumilip siya sa maliit na butas ng pinto. Nang makita na kaibigan niya iyon, napabuntong hininga siya ng ginhawa at binuksan ang pinto. Ikaw pala, bakit ang lakas mo kumatok? Tanong niya. Pumasok ang kanyang kaibigan, pero maingat na tumingin-tingin sa paligid bago magsalita ng masamang balita. Si Old Liu sa unang palapag, kinuha kaninang umaga. Agad nitong isinara ng mahigpit ang pinto. Nabigla si Kui Jing. Ha? Kinuha? Bakit nila kinuha? Pulis at ambulansya ang sabay na humila sa kanya, sagot ng kaibigan. Napahawak sa baba si Kui Jing, nag-isip. Kaya pala maingay sa ibaba kaninang umaga, sa totoo lang, dagdag ng kaibigan. Mukhang hindi lang basta babala yung sinabi tungkol sa rabid flu. By the way, nadala na ba yung mga supply na sabi ni Li Shaoxiong na ipapadala sa'yo? Napatingin si Kui Jing sa phone, halatang nadismaya. Wala pa. Agad nagiba ang tono ng kaibigan at napamura, buwisit. Sinasabi ko na nga ba, wala talagang matinong lalaki. Ngayon okay sila sa'yo, bukas susubukan ka na nilang pagsamantalahan. May naisip itong plano para kausapin ni Kui Jing si Li Shaoxiong. Ganito gawin mo, tawagan mo siya. Sabihin mo na si Jiang ay may sandamakmak na supply. Malaking pera ang pwede niyang kitain ngayong may epidemya. Nagtaka si Kui Jing. Sigurado ka ba? Paano mo nalaman yan? Nakakross ang kamay na sumagot ang kaibigan, noong huli tayong pumunta sa bahay ni Jiang, pinaalis niya tayo. Kaya nagpadala ako ng aso para sundan siya. At ayun, nakita ng aso na ilang truck ng supply ang pinapasok sa di pa tapos na pabrika niya at ibinababa roon. Napakagat-labi si Kui Jing, inis. Ibig sabihin, alam na nitong Makong ang tungkol sa outbreak bago pa mangyari. Patuloy ang kaibigan, wala nang oras para pansinin pa yan. Para siyang ahas na tao. Una, sinubukan niyang lumapit kay Jiang, tapos ngayong gipit na, gusto niyang nakawin ang pag-aari ng iba. Tumingin ito ng seryoso kay Kui Jing, parang nang uudyok. Makinig ka, tawagan mo na siya ngayon. Mas maaga mas mabuti. Pag nagkapera tayo, sabihin mo kay Li Shaoxiong na hati tayo, 2 shares sa atin. Samantala, dumating na sina Jiang at Zhang Qi sa base. Isa-isa silang bumaba ng sasakyan. Napalinga-linga si Zhang Qi. Wow, parang kuta, astig nito. Ngumiti si Jiang at sumagot, totoo, iba-iba lagi ang reaksyon ng mga tao kapag unang beses nilang makita. Lumabas din sina Shanshan at ang matanda nang marinig ang ingay. Ngumiti ang matanda, halatang masaya, Jiang. Sa wakas, nandito ka na. Tahimik namang nagtanong si Shanshan. Ayos ka lang ba? Masayang sumagot si Jiang, huwag kayong mag-alala, Shengbo at Shanshan. Pinakilala niya ang bagong mga kasama. Si Zhang Qi at ang mga kaklase niya, mula ngayon, sila na rin ang kasama natin. Nginitian sila ni Shanshan, kung sila ang napili mong maging kasama, welcome sila dito. Pagkatapos, lumingon si Jiang kay Shengbo, pwede mo ba silang ipasyal sa paligid at ipaliwanag ang mga patakaran? Tumango ang matanda habang hawak ang baril, sige, ako na bahala. Medyo nagtataka ang chubby na binata. Parang napadpad tayo sa hilagang Myanmar Bigla namang nagtaas kamay ang mahiyain, pwede mo bang bigyan kami ng armas? Makakatulong din kami magbantay. Nagiba ang ekspresyon ni Jiang. Pero bamulong agad ang chubby na may salamin, Yim-ing, huwag kang hihingi agad ng armas. Kakadating lang natin, kailangan muna nating makuha tiwala nila. Tumango si Jiang,
at sumagot, "Huwag kang mag-alala, bibigyan ko kayo ng armas, sa tamang oras. Pero ngayon, mas mabuti munang ipa-check up yang sugatan." Maya-maya, sa banyo ng base, naliligo at naglilinis ang grupo ni Zhang Qi. Habang pinupunasan ng ulo, napabuntong hininga ang chubby guy. "Ah, ang sarap." Pero sanggal ni Yiming, "Sa mataba, bakit mo ako pinigilan kanina?" "Ha?" Gulat ng matabang lalaki. "Kung hindi mo ako pinigilan, baka nabigyan na tayo ng armas." Tuloy-tuloy si Yiming, galit na, sa madaling salita, "Oo, pinuprotektahan tayo ngayon. Pero kung tutuusin, para lang tayong nakakulong sa bahay niya. Bakit noong nasa karaoke, hindi ganito? Ngayon bigla ka na lang maraming sinasabi." Tahimik lang ang mataba, sinusubukang pakalmayan siya, at nagsalita, "Paano mo nasabi yan? Niligtas lang tayo doon." Pero hinarap ni Yiming si Zhang Qi. Nagtanong, anong background niya? Bakit niya tayo sinagip? Sabi niya, may nag-hire sa kanya para protektahan tayo, sagot ni Zhang Qi. Pero sino? At sigurado ba tayong totoo yun? Malay natin, gawa-gawa lang. Mas lalong nag-init ang tono ni Yiming. At tingnan mo kung paano niya tretuhin si Chen Chong. Sabi, dadalhin sa infirmary para gamutin, pero parang mas matibay pa ang pinto at bintana doon kaysa sa kulungan. Baka nga hinihiwa na siya ngayon. Sinubukan pa ring kumontra ng mataba. Sinabing, pero kung mali tayo at siya pala ay totoo ang intensyon, hindi ba't parang nagbabayad tayo ng kabutihan ng masama? Pero matigas si Yiming, itinuro ang sarili. Mas pipiliin kong pagtaksilan ang buong mundo, kaysa ako ang pagtaksilan. Kung totoo ang hinala ko, kukunin natin ang kontrol sa kuta na to. Ngumiti ng bahagya si Yiming at nagpatuloy, bukod sa atin at kay Jiang, ang nandito lang ay isang matandang lalaki at isang babae. Kailangan lang nating hintayin na umalis sila, saka natin sila aagawin. Maganda rin yung babae, pwede nating. Napangiti siya sa ideya, halatang na-excite. Inakala niya na pareho rin ang iniisip ng lahat at sasang-ayon sila, pero parehong napatigil sina Zhang Qi at ang mataba, walang masabi. Sandaling natahimik ang lahat. Nang makita ito, agad kumaway si Yiming at tumawa, "Oy, biro lang yun. Huwag niyong seryosohin." Napabuntong hininga si Zhang Qi, pinunasan ang pawis sa noo, "Grabe ka, Yiming, huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Hindi pa naman end of the world, at aacting ka na parang wala ng batas." Sumingit ang mataba na nakatayo sa likod, "Tama. Kung gusto talaga niya tayong patayin, matagal na niya tayong ikinulong. May baril siya, di ba?" Tumigil ang daloy ng tubig mula sa shower, at doon natapos ang usapan. Pero habang nakatingin sa dalawang nasa unahan niya, lihim nang umisi si Yiming, malamig at puno ng masamang plano. Mga walang silbi. Sa ganitong panahon, kailangan maging malupit. Kapag ako na ang may hawak ng kapangyarihan, gagawin ko kayong mga alipin ko habang buhay. Samantala, sa loob ng silid ni Jiang, nakaupo siya sa sofa habang papalapit sina Shanshan at ang matanda. Nagsimulang magulat si Shengbo tungkol kina Zhang Qi at sa iba pa. Si Zhang Qi at ang grupo niya ay nakapag-ayos na. Yung batang mas malubha ang sugat, si Chen Chong, nasa klinika na ngayon. Gaya ng utos mo, sinarado ko lahat ng bintana ng mahigpit. Natuwa si Jiang at bahagyang yumuko bilang pasasalamat, "Salamat sa pagod mo." Masayang pinaalalahanan ni Jiang ang dalawa, "Magpahinga na kayo mamaya, baka may bisita tayo bukas." Parang may naalala bigla si Jiang, tinaas ang isang daliri at nagsabi, Oo nga pala." Napatingin si Shenbo, parang napatigil. Maingat na pinaalala ni Jiang. Tungkol kay Zhang Qi, bukod kay Chen Chong, may dalawa pa siyang kaklase na dapat bantayan ng mabuti. "May kutob ako, sa susunod na mga araw, may susubok mag-alsa." Nang marinig iyon, kapwa naging seryoso ang mga mukha ni na Shengbo at Shanshan. Sa bodega ng mga supply, gabing tahimik. Mag-isang pumasok si Jiang. Binuksan niya ang system interface para mag-check at inisa-isa ang mga kahon sa system store. Tinapik niya ang unang kahon at biglang lumabas ang dalawang information panel na may maliwanag na liwanag. Apocalypse Farming Supply Box, matagumpay na na-exchange, -2 points. Natitirang points, 18. Oil and Protein Supply Box,
matagumpay na na-exchange, -5 points. Natitirang points, 13. Arm Deterrent Supply Box, matagumpay na na-exchange, -5 points. Natitirang points, 8. Bumalik siya sa shop interface at lumitaw ulit ang 3 kahon, halos kapareho ng una pero ibang reward. Unang kahon, 50 buto ng mais. Ikalawang kahon, 200 kilo ng starched sausages, 100 kilo ng salted pork, at pre-processed vegetables. Ikatlong kahon, mga bala na 9 mm, 1,500 rounds. Matapos pumili at bumili, tinanggap ni Jiang ang mga reward. Nakastack ng mataas ang mga supply, kumikislap na parang ginto at pilak. Maganda to, kahit hindi kasing saya ng paggastos ko dati, sa paparating na apocalypse kung saan sobrang scarce ng resources, jackpot na to. Kinabukasan, maliwanag ang langit, bughaw at may puting ulap. Isang perpektong araw. Sa kalsada, 3 sasakyan ang dumadaan ng sobrang bilis. Mula sa kuta, parang hindi natural ang bilis nila. Pagdating sa gubat, huminto ang mga sasakyan. Narinig ang sigaw ng isang lalaki, "Yes, nakita ko na." Tama ang address. Pagbaba niya, lumitaw ang isang grupo ng mga siga, mababagsik ang mukha, may mga mahahabang espada at ilang may dalang kutsilyo. Maingay at puro mura ang bunganga. Nangunguna ang isang lalaking nakasuot na may kausap sa telepono, "Okay, pagbalik natin, kainan tayo." Itinuro ng mayamang lalaki, yung nanggulo kay Jiang sa highway, ang isang lugar at sumigaw, "Dito. Give a new." Sumunod agad ang mga tauhan niya, sinipa at pinukpok ng paulit-ulit ang matibay na pintong bakal. Pero hindi man lang gumalaw. Kinabahan ang isa sa mga tauhan. "Boss, 10 sentimetro ang kapal ng pintong to. Hindi natin mababasag to ng ganito lang karami." Napamura ang leader. "Buwisit. Sino bang gumagamit ng pinto na ganito katibay?" Pagkatapos, nag-utos. Kunin ang gamit. Binuksan ng tauhan ang likod ng kotse at hinayla ang isang malaking kahon. Sa loob, may mga bote na parang mamahaling alak, pero walang label at may pulang takip. Sa totoo, mga Molotov cocktail pala ito na tinago sa anyong alak para hindi mahalata ng pulis. Sinindihan ng mga tarantado ang mga bote, at isa-isang inihagi sa loob ng base, 1, 2, marami pa. Halos agad, kumalat ang apoy sa mga lugar na tinamaan. Makapal na usok na nakalalasan ang sumama sa apoy. Mula sa gate, nagsimula na ring magliyab ang apoy, hindi na mapigilan. Mabilis na lumabas ng bahay sina Shanshan at ang grupo nina Zhang Qi. Una si Shanshan na may dalang timba ng tubig, kasunod si Zhang Qi na may dalang fire extinguisher, tumatalbog ang mataba na may malaking tiyan habang kumikilos. Nasa likod si Yiming at ang isa pang binata, bawat isa may timba ng tubig. Sumigaw si Shanshan, na susunog. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na tama ang payo ni Jiang. Agad niyang ibinuhos ang tubig ng buong lakas at sumigaw, "Tama si Jiang." Bago pa man tuluyang sumiklab ang malaking sakuna, nagsimula nang lumitaw ang mga matitinding pangyayari. Si Jiang, may mabigat na ekspresyon, nakahawak sa kanyang baril. Dumating ang general kasama si Sheng Bo at tumayo sa observation tower. Galit na sabi ni Jiang, "Puntahan ko nga kung sinong may lakas ng loob na manggulo." Umakyat silang dalawa sa tuktok ng watchtower at mula roon, tanaw nila ang ilang sasakyan ng grupo na nanggugulo sa mga lokal na babae. Matamang tumingin si Sheng Bo at may biglang nakilala, ilang kotse rin ang nakita niya, at napagtanto niyang ito ang grupong nakaaway nila sa highway noong nakaraan. Hindi na napigilan ni Sheng Bo na bulong. Yung makom na nakaaway natin sa highway." Sa ibaba, isa sa mga tao ng grupo ay napatingala at nakilala ang dalawa sa watchtower. Agad niyang iniulat sa leader. "Boss, andito sila." Nagngit-ngit ang leader, pinisil ang kamao, at marahang sinabi, "Siya, yung buwisit na yon." Itinuro siya ng leader at sumigaw. "Hoy, hayop ka, bumaba ka riyan ngayon din o gagawin kitang abo." Hindi natinag si Jiang. Mula sa itaas, malamig niyang banta, "May 5 minuto kayo para umalis dito." Lalong nagalit ang grupo sa ibaba, sabay-sabay silang sumigaw at nagmura. Isa pa ang sumigaw, "Hoy, gago. Alam mo ba kung sino ang boss namin?" Biglang nag-beep ang system, "May bagong misyon."
Agad na tumutok si Jiang sa lumabas na mensahe, "The base is under attack, eliminate the threat immediately. Reward, 10 points." Kinabahan si Shengbo na nasa tabi niya. Anong gagawin natin? Kailangan ba nating mag-warning shot? Malamig na sinunggaban ni Jiang ang baril at ikinasa ito, ang tunog ng kakang ay umalangaw-ngaw. Itinutok niya ito sa grupo at sumagot, "Warning shot." Mga mukhang sindikatong walang batas ang mga yan. Hindi pa tuluyang gumuho ang kaayusan, nagsusunog na sila. Wala silang pakialam kung may taong masusunog ng buhay. Kumwesto siya para bumaril, pumikit ang isang mata habang nag-aim, isang hilang lang ng gatilyo, at mababawasan ang mga salot na to. Kapag pinabayaan pa silang mabuhay hanggang sa katapusan ng mundo, mas maraming inosente ang malalagay sa panganib. Natigilan si Shengbo sa malamig na tingin ni Jiang. Walang pag-aalinlangan, pinutok ni Jiang ang baril. Bang! Sa isang iglap, naputol ang kamay ng leader at tumilapon. Wala pa itong oras para umintindi sa nangyari, narinig lang niya ang putok bago siya bumagsak, hawak ang dagwang braso. "Ah! Ang kamay ko!" Nataranta ang mga nasa likod niya, yumuko at tinakpan ang ulo. Si Jiang, kalmado pa rin, habang usok pa ang nanggagaling sa mainit na barrel ng baril. "Sok, sablay, masyado na akong nasasanay sa mapayapang buhay, bumaba na ang accuracy ko." Sa ibaba, tuloy pa rin sa pagmumura ang ilan, pero nang mapagtanto na may hawak siyang rifle, nagsitakbuhan sila pabalik sa mga sasakyan. Ang leader, hawak ang dagwang braso, sumigaw, "Takbo! Magtago kayo! Babalikan ko kayo, hayop kayo! Bilis!" Isa sa mga tauhan ay sumigaw, "Boss!" Pero muling tumutok si Jiang, malamig na wika, "Tapusin na natin ngayon. Ayoko nang naghihintay." Bang! Sunod-sunod na putok, tinatamaan ang kamay, binti, leeg, dibdib, at maging mga noo ng mga mayayabang na kalaban. Ang ilan, hirap nang tumayo, gumapang papasok sa backseat ng kotse. "Paandaran mo, bilis!" Sigaw ng isa, takot na takot. Lumapit si Shengbo at sumilip, tinatangka nilang tumakas. Nag-reload si Jiang nang walang kaba. Yan mismo ang dahilan kung bakit may automatic rifle ako. Patuloy ang putok habang umatras ng mabilis ang kotse ng kalaban. Mabilis at walang patid ang pag-aksyon ni Jiang, mabilis mag-reload, mabilis bumira. Tahimik na napaisip si Shengbo. Ganito siya maghawak ng baril, para siyang veterano sa hukbo. Sino ba talaga ang batang to? Mula sa malayo, kumalat ang usok mula sa base ni Jiang, lawak ang sakop. Sa huli, natapos din ang kaguluhan, at tanging buntong hininga ng ginhawa ang maririnig. Sa kalsada sa harap ng kuta, nakakalat ang mga bangkay at wasak na sasakyan, lahat ng salamin nito, durog. Pagkatapos ng misyon, bumalik si Jiang sa loob, at nag-utos kay Shengbo, "Puntahan mo sina Zhang Qi, mga kaibigan niya, at si Shan Shan. Lalabas tayo at lilinisin ang paligid." Natigilan si Shengbo sa matinding ekspresyon ni Jiang. Biglang naisip niya, tumulim ang tingin, "Teka." Sa isip ni Jiang, nasa maagang yugto pa lang tayo ng sakuna. Mas mabuting hayaan ko muna silang maging zombie at gawing training kina Zhang Qi at Shan Shan. Tiningnan lang niya ang mga bangkay sa harap ng base at malamig na sinabi kay Shengbo, "Kalma lang. Huwag muna pala, may gamit pa yan mamaya." Nalito si Shengbo, "Anong gagawin natin sa kanila? Pababayaan na lang ba natin sa kalsada?" Mahinang sagot ni Jiang, "Oo. Iiwan muna natin dyan, gagamitin ko pa sila mamaya." Sa highway papunta sa base ni Jiang, dalawang puting kotse ang mabilis na tumatakbo. Sa loob ng isa sa mga kotse, nakakulot ang noo ni Li Shaoxiong sa inis at nagtanong, "Malapit na ba tayo?" Nakita ni Xiaoya, matalik na kaibigan ni Qijing, ang pagkairita nito at tinukso siya sa malambing at pabirong tono, "Malapit na, sa susunod na kanto lang." Nakaupo si Qijing sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, nakapamewang at malalim ang iniisip. Pagdakay tumingin siya kay Xiaoya at lihim na nag-isip. Kapag si Li Shaoxiong ang kasama, todo kikay siya. Akala ba niya hindi ko alam ang mga pukone niya? Pagdating nila sa harap ng base, nagsalita si Li Shaoxiong sa malambing na boses kay Qijing, "Dito na lang ako magpapark at maghihintay, sweetheart. I-text mo lang ako kapag nakapasok ka na." Tumango si Qijing at maikling sumagot, "Sige."
Pagkatapos, tumingin siya sa kaibigan niyang nasa loob pa ng kotse at tinawag. Xiaoya, tara na. Medyo nagulat si Xiaoya at nagtanong, ha? Sasama rin ako. Nanigas ang ekspresyon ni Kuijing at mariing sinabi, ano ka ba, paano ko malalaman kung aling pabrika yun kung hindi ka sasama? Umirap si Xiaoya at ngumisi ng parang pabebe, nagbuntong hininga. Makikita mo naman yun kung diretso ka lang. At saka, sa suot kong sapatos, 2 kanto pa lang, pagod na ako. Alam ni Kuijing na plano lang ni Xiaoya na maiwan kasama si Li Shaoxiong, kaya agad niyang hinayla ang kamay nito at mariing sinabi, tigilan mo yang dahilan mo. Sino ba nagsabi sa'yo na magsuot ka ng high heels? Tumigil ka na at sumama ka sakin. Nagpumiglas si Xiaoya, sandali, naiwan ko pa yung phone ko sa kotse. Pero agad siyang pinutol ni Kuijing. Iwan mo na, may phone naman ako sa bag. Sapat na yun. Wala nang nagawa si Xiaoya at sumama na lang kay Kuijing. Mabagal silang naglalakad papunta sa base habang nananatili sa loob ng kotse si Li Shaoxiong. Pagkaalis nila, agad siyang tumawag sa ilang tao, oh, sabihin niyo sa lahat, maghanda na kayo. Kapag umaandar na yung kotse ko, sabay-sabay kayong papasok, malinaw. Kasunod nito, sa isa pang kotse na naghihintay ng utos, halos 100 matitigas ang itsura na miyembro ng sindikato ang nasa loob, at may isa pang may hawak na kutsilyo. Ang lalaking nasa harap, na tumatanggap ng utos sa radyo, ay sumagot, kopya. Naglakad sa unahan si Kuijing habang nakasunod sa likod si Xiaoya na walang tigil sa reklamo. Ay nako, Kuijing, lagi mo na lang akong sinasama sa ganyan. Sumagot si Kuijing, inis na, pareho na tayong sanay dito. Akala mo ba maloloko mo pa ako? Lalong lumapit si Xiaoya sa kanya, kunwari inosente at malambing ang boses. Grabe ka naman, sa suot ko ngayon, mas madali nating mahihikayat si Jiang. At saka, alam na rin naman niya na kayo ni Li Shaoxiong. Medyo napakunot ang noo ni Kuijing at nagtanong, bakit? Ano bang meron sa unahan? Nanlaki ang mata ni Xiaoya, ha? Paglapit nila, bumungad ang mga bakas ng digmaan. Hindi napigilan ni Xiaoya, na mapaubo at mapabulalas, oh my God! Nagbabarilan ba sila dito? Habang dumadaan sa mga bangkay, lalong damaykit ang dalawa sa isa't isa, halatang takot. Kuijing, patay na lahat to, pautol na sabi ni Xiaoya. Nanginginig din si Kuijing habang tinitingnan ang mga bakas ng dugo. Mukhang kagagawan lang to nitong mga nakaraang oras, baka naglaban sila para sa supplies ni Jiang. Mula sa loob ng isang sirang sasakyan, nakita ng ilang tao ang 2 babae at kinabahan. Nagsimulang mag-isip si Xiaoya, grabe, ganito na ba kahirap ang sitwasyon ni Jiang? Mas nakatuon si Kuijing sa supplies. Wala akong pakialam kung patay na si Jiang. Ang mahalaga, kung meron pa siyang supplies. Nag-alinlangan si Xiaoya, baka bumalik na lang tayo at si Li Shaoxiong na ang mag-check. Agad tumanggi si Kuijing. Kalma lang, hinaan mo boses mo. Tingnan muna natin kung nakakandado ang pinto ng workshop. Ayoko maipit sa kung anong patibong. Pero hindi nila alam, gumagalaw na pa pala ang leader na naputulan ng braso, posibleng nahawa at tuluyan ng naging zombie. Sa narinig nitong ingay, tumingin ito sa kanila, pula ang mata at puno ng namumulang ugat, habang lumalabas ang malalalim at nakakatakot na ungol.